Usually ang daming atang yan, nakakulapol dito. Ayun, oh. Ngayon wala, oh, linis, oh. So paano natin ginawa? Early control, no? Early control para pagdating may bunga na, hindi na tayo problema. So yun po yung ating update sa inyo for this morning, August 11, 2026, para po dito sa ating sustainable farming na sistema ng pagsasaka. Hello mga ka-great, magandang morning po sa inyo lahat. August 11, 2026. Kung naalala nyo ay napaka dalang ng ating tinanim at saka napakanipis lang yan. Ngayon nag-shredding na yan, so ibig sabihin wala na yung mga unwanted na mga dahon sa ilalim. Puro mga ano na yan, productive tillers na. So kung paano natin ginawa, explain natin. So ang ginawa nga po natin dito ay dry bed lang na pagpupunla. Nag-try tayo ng pagpupunla sa dry. Napakadali lang po nun. Maglinis ka lang ng area, tapos buhusan mo ng bioenzyme, tapos punlaan mo ng possible na binhi. 24 hours na binabad, 24 hours na in-incubate, at pupunla mo doon. Ang purpose nun para pag binunot mo hindi mahirap bunutin at hindi na rin mahirapan kang mag punla. So napakadali lang po nung ginawa natin doon sa dry bed na pagpupunla. Hindi ka na mapuputikan, hindi ka na mahihirapan mag tawag doon, hindi ka na mahihirapan magbisibisita kasi nga po dyan lang yan sa dry. Binabasa-basa lang natin ng tubig. Tapos ito na siya ngayon, oh. Tapos ito, dun sa nagtatanong po tungkol dito sa pag-aabono naman, ito po ay walang abono kasi nga po rejuvenated yung lupa, meaning kasi yung lupa nito ay hindi na natin nagagalaw yung mga topsoil, tapos nadadagdagan pa kasi itong dayami naman na ito kapag ka nalusaw eh kaya na rin bumuhay ulit ng panibagong halaman. Yan yung purpose po ng dayami talaga, kaya sila ay sumusuhi ng marami. Ayan ang suhi niya, oh. Ayan. Tapos yung sinasabi kong nagsis-reading, yan, oh, nagsis-read, yan, oh. Yan. Kaya puro mga productive tillers lang natitira. So ang protocol ay tinanim natin ng isa-isa, dalawa. Tapos pagdating ng 8 days, in-spray natin ng bioplant booster ito. Yun na lang yung pinaka-supportang abono niya, yung bioplant booster. Pero kung tingnan mo ang suhi, grabe, oh. Grabe siya sumuhi. Ikutin natin ngayon itong ating demo trial. Tapos pagdating ng 15 days, inulitan ulit natin ang bioplant booster. Namahan na natin ng insecticide. So ngayon, yung mga bunga na lumalabas, itong mga uhay, ay wala kang makikitang atang yan na nakakulapol. Kasi ang usually po kasi, pag ganitong nasa flowering stage, nasa pag-uuhay na, usually ang daming atang yan, nakakulapol dito. Ayun, oh. Ngayon wala, oh, linis, oh. So paano natin ginawa? Early control, no? Early control para pagdating may bunga na, hindi na tayo problema. Kasi pagka may butil na to, ganito in-spray mo, lalo na medyo matatapang yung mga insecticide na in-spray natin, magkakaroon ng residue doon sa ating kinakain na bigas, kanin. Kaya iniiwasan natin yon. Kaya kung makikita nyo, maaga tayo nagko-control. Maaga tayo nagko-control ng ating mga tanim habang wala pang bunga. Ino-control na natin para hindi sila magkaroon ng community population. Dito ay hindi mag-multiply ang population ng mga insekto. Kasi nga yan, habang wala pang bunga yung mga yan, ay doon sila nagpaparami kasi hindi sila mapapansin. Tapos pagdating na mayroon ng bunga, mayroon ng mga uhay, yun, doon na umaatake yung mga yan, lalo na yung mga uod ng stem borer. Yan ang atake niyan, leaf folder. So magpasalamat tayo kasi maaga tayo nagko-control kaya walang damage ang mga dahon. Tapos pagdating ng
30-35 days, spray ulit tayo ng bioplant booster. Yun na lang yung pinaka precision na pag-aabono natin dito. Yun na yung pinaka precise na pag-aabono, yung bioplant booster. Tapos pagdating ng 55 days, inulitan natin at uulitan ulit natin to pagdating ng 75 days. Kasabay lagi yung insecticide. So ibig sabihin, kung nag-spray tayo ng insecticide on the 55 days or 60 days tayo, I think 60 days. Ang kasunod na pag-i-spray natin ito ng bioplant booster ay 75 days na, para na lang doon sa butil. Kahit wala nang halong insecticide yun, kasi wala na rin namang mapipinsala dahil nakalabas na lahat ang butil at nakasarado na. Pag nakasarado na, ibig sabihin tapos na yung pollination process, tapos na yung proseso ng pagbubuo ng butil ng palay. So yun lang yung proseso natin dito. Siyempre doon sa land preparation natin, 2 araw lang, 3 araw lang may tanim na, di ba? June 3 natin ito tinaniman at June 3 natin ito niland prep. Tapos June 6 natin may tanim na ito, June 6. So 3 araw lang yung land preparation nito. Madamo itong lugar, maraming raton. Pero just the same, ay saglit lang po, dalusaw na. Kasi nga may bioenzyme eh. Yun yung sikreto, na hindi naman sikreto actually. So yun yung tapos yung paraan ng pag-i-spray ng pandamo dito ay post-emergent herbicide na lang, postmaster yung ginamit natin. Actually maraming klase ng herbicide na magagaling. Maraming magagaling na herbicide. Tama lang paggamit nyo dapat. Pagka-spray mo dapat pagkalipas ng 24 hours, patubigan mo na. Babad mo na siya ng mga 5 days. Tapos dapat impinitak natin laging pantay, no? Sulok, gitna, pantay, para pag nagpatubig tayo ay hindi basta-basta sisibol yung damo doon sa mga tuyo. Yun yung sikreto ng pag malinis na palayan. So ito walang gastos to sa abono. So syempre yung foliar fertilizer lang, sample natin ng bioplant booster. Paano nangyayari yung ganyan na rejuvenation ng lupa, na bakit hindi nawawala yung tubig kahit na hindi naman although ngayon tag-ulan nga, pero kahit hindi tag-ulan po, hindi po ito basta-basta nawawala yung tubig, maliban na tanggalin natin. Kasi nga yung characteristic kapag nababa yung enzyme mo siya, hindi basta nawawala yung tubig ng palayan. Kasi gumaganda yung soil texture, yung texture po ng lupa natin. Kung dati ay salbadirahin o mga matatakaw sa tubig, hindi na siya matakaw sa tubig. So yun po, ito ay sa YouTube natin to i-upload para karoon din ng update sa YouTube kung paano po yung ginawa natin na protocol dito sa isa-isa nung tinanim, tapos dry bed lang na pagpupunla. Bakit ngayon ganito na siya kakapal, at kung titingnan mo ng maigi ay punong-puno po yan, oh. Yan, oh. May mga uhay po yan nalalabas, ayan, oh. May mga uhay yan nalalabas. Ito po ay productive tillers. Ayun, matataba pa nga eh. Ang hahaba ng uhay nito nalalabas sa isang araw. Yung mga nahuhuli na to ay lalabasan na rin po lahat yan. Right?